Tingnan nyo lang ito, no? Noong araw kung makapag-compare itong Rappler, no? Doon sa travel funds at foreign trip ni Pangulong Duterte doon kay Pinoy, no? Grabe, akala nyo, ano? Mhm. Pero tignan nyo ngayon, tikom ang bibig nila. Noy Noy. Kung titignan natin, as you can see, ayan o, napakahaba na comparison, ayan o, makikita nyo. Tignan natin, ayan o, may mga talagang kuhang-kuha nila yung mga impormasyon, kumpletos recados, no? Tignan nyo naman, no, talagang very presentable pa yung balita ng Rappler, yung mga entourage, ayan. Kita nyo, dyan sila Senator Bongo, Sal Panelo, ayan, kung sino-sino, Martin Andanar, ayan, nandyan pa si Senator Amy, and so on, no? Tapos, pag tignan natin, ayan, noon daw, panahon ni Duterte, yung pinakaunang taon daw niya, ay nakagastos daw itong si Duterte ng tumataginting na 386.2 million sa unang taon. Ha? And just one trip nga daw, expenses niya shoot up to 31.8 million. Sa isang trip lang daw yan. At syempre, may comparison pa siyang nalalaman. Ha? Ang Rappler, nakita nyo. Ayan, may comparison pa sila. Noon daw panahon ni Noy Noy, ang first year ni Noy Noy, ay 101.5 million. Samantalang si Duterte daw 386.2 million. At kahit nga i-compare daw ito, no, doon sa 2 years ni Pinoy, ay mas malaki pa rin daw yung kay Duterte sa 2 years at saka sa 1 year ni Duterte. Kahit daw sa 2 years ni Gloria Arroyo, mas malaki pa rin yung kay Duterte, which is true naman, no? Pero titignan natin, ang point natin dito, unang punto natin dito, yung mga bilihin, okay, nung panahon ni Duterte, iba na, yung mga presyohan, iba na, doon sa comparing kay Pinoy, way back in 2010, at lalong-lalo na, nung panahon ni Gloria Arroyo. Hello, we're talking about more than 10 years difference, ano? But anyhow, sige, sabihin na natin, sige, mas malaki, di hamak, sabihin na natin kahit hindi na doon sa bilihin or yung inflation or yung GDP, sabihin na natin magkakaparehas yan. Same time frame. Sabihin na natin, okay, malaki. Malaki talaga. So, X dito si PRRD, no? Pero ang question, nasaan na kayo ngayon, Rappler? Nung panahon ni Duterte, kung makakompare kayo, grabe, no? Makakompare kayo, bakit ngayon? Ngayon kay Bongbong Marcos, bakit tikom ang bibig ninyo? Bakit ayaw nyong mag-compare? Oh, nasan na kayo, Rappler? Eto, first year ni Bongbong Marcos. Ilan, doble, triple pa kay Tatay Digong. Wala kayong imik. Ito po yung gastos ni Bongbong sa travel fund, sa foreign trips niya within 1 year. At ito pa nakakalula, mga kaibigan. Ito nakakalula. Tantananan. Ano po yung 1.4 billion? Tantananan. Tantan. Ayan. So nakita ninyo, 2023. My God. And then 2024. Tignan nyo, 2024. Oh my God. 1.4 billion. Hello. Calling the attention of Rappler at kayong mga fact checker, kayong mga sino na yung isa, yung mga akala mo mamuna, yung fact checker, verifiles, ano nang masasabi ninyo dito? Tumataginting na 1.4 billion pesos. Wala bang magko-question sa inyo niyan? Ha? Si Duterte magkano? 393.
million sa first year niya. Bakit hindi nyo i-compare kamo? Ilang triple doble nung first year. Tapos, eto na ang nakakalula. Triple. Triple, hindi lang triple. 4 na beses na malaki yan doon sa mga predecessors. Ngayon, ang tanong, saan ba bumibiyahe si Marcos? Saan siya bumibiyahe? Hindi ba dyan? Yan sa F1? Imbitado siya, pero hindi niya ito dinisclose. Hindi ito ibinalita, itinago niya. Hindi ba yan? Ano yan? Kasama ba yan sa foreign trip? Kasama ba yan sa official visit? Pera ng taong bayan. At kung kay Pangulong Duterte, ito, kita nyo kay Pangulong Duterte, talagang hanap pa ng Rappler yung mga delegation, yung mga entourage, yung mga kasama, yan silang Binyol, Villar, Tio Tugade, Martin Andanar, Dinyo, Dennis Oyd, Carlos Chan, nandyan, present, kuhang-kuha lahat ng delegation ng Rappler. Paano naman kay Marcos? Hindi ba kasama din kayong mga media? Kaya ngayon ay tumatahimik na kayo? Ano yan? Anong investment ang naiuwi nyo dito sa Singapore trip ninyo? Na secret trip na kung walang nag-expose nito, walang nakakaalam. Niloloko nyo ang taong bayan. Kita nyo? Himudpwet kayo, mga Rappler kayo. Puring-puri kayo. Siguro kung ito ay si Duterte, fina-fact check na ninyo ito or vini-verifies ninyo. Sabi nyo, Marcos foreign trips attracted 4 trillion investment. Nagpapaniwala kayo sa 4 trillion? Napaka-imposible pong 4 trillion niya. Kay Duterte nga, tignan nyo since the start of Duterte administration, merong 8.4 billion worth external financing. Secured na yon. Ibig sabihin, naibigay na isa katuparan na at very low interest rates. Pero, tingnan nyo, magkano ba yung 8.4 billion na yan? Nasa 468 billion pesos? No? Pero, wag ka. Diyan sa amount na yan, maraming napagawa. Ano ba yung mga napagawa? Ito, tignan nyo. Mga seaports, classroom, evacuation centers, flood control, tignan nyo kung ilan. 9,845 kilometers of roads, 2,700 bridges, 4,536 flood control projects, 82 evac centers, 71,803 classrooms under sa Bilbil since 2016. Kita nyo ano pa? 64 airports, okay? At saka 133 ongoing railway projects, commercial and social tourism seaport projects, 136 ongoing. Ang dami. Ibig sabihin yan po ay naisakatuparan, nangyayari at matatapos, at yung mga inauguration ngayon ni PBBM, yun po ay mga hindi pa natapos nung panahon ni Duterte. So, wag nyo po kaming linlangin sa 4 trillion na yan dahil hindi ka panipaniwala. 4 trillion? Yung 4 trillion na yan, kung totoo man yung 4 trillion na hindi ka panipaniwala, sabihin nating totoo, yan po ay pledge pa lang. Guys, wala pa yan. Hindi pa yan secured kagaya ni Duterte. So, kung 4 trillion, ang tanong, ramdam na ba ng taong bayan? Ano kayo ngayon, Rappler? Ano kayo ngayon? Ex na kayo ngayon? Dati-rati kung makapuna kayo sa Duterte, kala nyo, ngayon, himudpwet kayo, 4 trillion, puring-puri kayo, samantalang 1.4 billion. Puring-puri kayo dyan sa 1.4 billion, wala man lang umiimik sa inyo. Sana kayo, mga dilawan. Akala ko ba, check and balance kayo? Ano nangyari dyan?